Hello, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Welcome dito sa inyong reading. Ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. By the way, this is a collective reading. So, kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Hindi ito talaga magre-resonate para sa lahat. Hindi ko po ito nilagyan ng specific date. So, sort of timeless siya kahit kailan nyo makita, no? Walang expire ito. Okay? I'm Purple Teen pala para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pakibisita niyo na rin po yung aking Facebook page, Instagram, TikTok. Sa mga mahilig or gustong mag-book ng personal reading, mag-send lang po kayo sa FB page ko ng private message. Yung link at details na kailangan nyo, hanapin nyo lang po sa description below. And the overall energy mo, Earth Signs, is the Empress. Parang may kinalaman sa nurturing, taking care of, creativity, pagiging productive, pagiging generous. Maraming ibig sabihin si Empress. Or mothering. It could be mothering your child. It could be mothering yourself. Okay? Or is this an indication ng something na malapit ng makumpleto, aanihin mo na? Or pwedeng, are you about to give birth? Magkaka-baby na ba? Ito na yon. Kahit on the way, kahit paparating pa lang sa conception, no? Yan. Yan yung matriarch. Kung si Emperor ang patriarch, siya yung counterpart, no? Si matriarch naman yan. No? Baka merong something about motherhood. No? Challenge mo is 3 of Cups. So, pwedeng iba sa inyo dito, nagkakaroon kayo ng challenge pagdating sa pagiging nanay at yung social life ninyo at alam mo yun, yung paano nyo naman pagbibigyan yung paglabas-labas or paano ba? Hindi gimmick kundi paano rin naman kayo magkaroon ng barkada or social life, enjoyment sa sarili nyo, kasabay nung pagiging, yung mga obligations nyo as a parent, as a nanay, or tatay. Sige, sabihin na natin kung tatay, kung lalaki nanonood ngayon, no? Meron akong naano dito na ang challenge ninyo is paano rin kayo lalabas, paano nyo pagbibigyan yung sarili nyo, kumbaga me time, like makikipag sa mga kaibigan, mag-enjoy man lang, magre-relax yan. So, pwedeng yun yung ninyo, nag-i-struggle kayo ngayon doon pagdating sa side na yan, Earth Signs. So, pwedeng yung iba sa inyo na feel guilty. No? Pwedeng ganun. Hindi ko alam ngayon na issues ninyo, pero parang yan yung nasa-sense ko na there is something like conflict or guilt when it comes to yung mga obligations mo as a mother and then yung pagdidiversion mo sa sarili mo naman. Me time, okay? O pwedeng iba sa inyo, gusto ninyong gawin ito, like enjoyment, lumabas, gumimik, like yung ginagawa ninyo nung dalaga pa kayo or nung wala pa kayong anak. Kaya lang ngayon, dahil iba na yung situation ninyo, yun yung challenge ninyo. Hindi nyo ngayon magawa. No? Pero ang naano ko dyan is, pwedeng hindi mo, opinion ko, hindi naman siguro kailangan mag-guilty as long as wala kang pagkukulang, nagagawa mo yung duties mo, priorities first, syempre, alam mo na yan, kung nanay ka na, diba? Yan, yun lang naman yun.
It's parang ano lang yan eh. Bala-balance eh. Maluloka ka rin naman kung hindi mo na rin naman nagagawa yung mga ganyan. Siyempre, kailangan din natin yan. Human lang tayo eh. Pero hindi mo rin kailangang mag-guilty. Gaya nga sabi ko, kung nagagawa mo naman yung priorities at saka yung obligasyon mo. Pero kung hindi mo nagagawa yun, maybe there's a reason para mag-guilty ka. Kaya dapat make sure na nagagawa mo yun. Wala ako sa lugar namang sermon sa inyo, at kung matatanda na kayo, alam nyo na yan. Napag-uusapan lang natin since yan yung lumalabas dito. Okay? Ano yung magiging outcome nito? The Tower. Ito yung mga pwedeng mga patterns or pwedeng old belief systems or pwedeng generational curses or anything na may kinalaman sa mga dapat nang baguhin dito sa buhay mo. What is no longer beneficial or good para sa iyo at para sa hindi lang din para sa iyo, pati yung mga taong involved dito sa iyo. Ayan yung kailangan gawin ni Tower. Ito yung outcome. Mukhang magkakaroon ng shakedown, no? And mabibreak yung mga old belief systems or old patterns na kailangan ng palitan at magi-giveaway sa panibago at yung nararapat. So, pwedeng may shocking news na paparating sa iyo, no? And ito yung mga bagay na hindi mo inaakala na tatamaan ka or mangyayari, pero ito yung necessary change, shake up na kailangan ngayon sa buhay mo. Earth signs. No, trabaho ni The Tower yan, yung gisingin ka niya and tanggalin yung pride, yung ego mo, yung katigasan ng ulo mo. Hindi ka mahihit ni The Tower kung hindi kailangan. So, ibig sabihin lang nun, kailangan mo ng tanggapin yung fact na na dapat nang baguhin ito o dapat na itong matanggal sa sistema mo. Okay? Hindi ko kinakampihan si The Tower, guys. Pinapaliwanag ko lang, ha. Base dito sa nasisense ko sa sitwasyon mo. Asahan mo, pag in-embrace mo itong change na ito na dala ni The Tower, tignan mo, may malaking improvement sa sitwasyon mo. Earth signs. Yun lang yung masasabi ko, Jern. O, diba? Meron ka pang dito. Pa ba additional na energies. O, diba? You have to embrace the new and get rid of the old. The World card, ito yung mga signposts na dumarating sa buhay mo na nagtatapos sa certain point and entering into something new, no? Part ng buhay. Pwedeng iba dito may ma-achieve kayo, malaki, kung ano man itong achievement na ito. No? Alam mo yun, tatanungin lang kita, dumating ba itong sitwasyon na to sa buhay mo na hindi ka handa? Meron bang ganyang nangyari? Pero, kasi diba isipin mo, halimbawa, dumating ka sa point na naging nanay ka, hindi ka handa. May mga nangyayaring ganyan, yung mga aksidente. Pero kasi, diba, kung tayo ay magiging matured, kahit hindi ka handa pag nandyan yung sitwasyon na naging nanay ka na o naging tatay ka na, yun na yun. Hindi mo na mababago yung fact na ganun. So, may mga beliefs or may mga bagay na mag-e-end and may mga chapters buhay mo na magsisimula na kailangan mong magpaka-matured na harapin
No? Kasi ito na yung chapter ng buhay mo ngayon. No? Kaya nga may mga nagtatapos, may nag-e-end pero may nagbubukas. Graduation and commencement, o di ba? Yun lang yun eh. So pwedeng may mga chapter dito na nagtatapos na kailangan mo nang i-embrace yung panibagong chapter. No? No matter how dissatisfied you are, no? It's evident na hindi ka fulfilled or satisfied sa nangyayari ngayon. Pero ito yung meron ka eh. This is what life is offering you. Oh? And if pwedeng you are choosing to ignore or you are choosing to ano ba ito? Hindi i-appreciate kung ano yung meron ka. Oh, learn to appreciate your blessings, no? O pwedeng hindi ito yung gusto mo pero ito yung binibigay sa iyo at siguro ito yung dapat mong tanggapin or matutunan right now. Kaya siguro yan yung pinapadala sa iyo, yung meron sa iyo. It's about paano mo ma-appreciate yung kung anong meron ngayon. And mag-focus ka dun sa meron instead doon sa wala. Naghahanap ka nung wala, and dito naman yung meron. Bakit nga ba ganun, di ba? O maybe yun. No, pwede ring may dito, Aries energy, Taurus, pwede may makadeal ka. Pwedeng this is a father figure or a boss. This could also signal something like parang you taking control of the situation or responsibility. O diba, parang related pa rin siya about parenting or motherhood kanina. No? O pwedeng yung iba sa inyo dito, ikaw ang tatay, ikaw din ang nanay. No choice. Okay? O tignan na natin kung ano ba yung mga meron naman pagdating sa love life mo, Taurus. Retreat, a new love, very soon. Okay, pwedeng iba sa inyo dito, papasok kayo, nagkaroon ng pwedeng nagkaroon kayo ng breakup, tapos may papasok na bagong person. At hindi nyo ine-expect na ganun very soon, itong pagpasok ng panibagong chapter sa love life ninyo. Okay? So, it could be a good thing or pwedeng sa iba, it could be a bad thing, depende sa inyo. So, ayan, pwedeng isa yon. Another is, yung iba magkakaroon kayo ng time na mag-bonding dito sa person ninyo. Kung matagal yung hindi nagagawa yan. No, magkakaroon kayo ng time na makapag-solo at bibigyan nyo ng oras yung isa't isa muna. Malayo muna sa mga epal, mga distractions, panggulo. Okay? Mag-decide ka na kasi mukhang meron ditong mangyayari malapit na kaya dapat alam mo yon na make up mo ng isip mo. Earth signs. So, tignan naman natin, what do you need to focus on today? Earth signs. Kung may nasabi akong maling sign, guys, patawarin. Earth signs tayo dito ngayon sa reading. Gawin yung guide ko, ano yung thumbnail, ano yung title ng video, yun yung sign na binabanggit ko. Pumapalya rin po ako, no? Blame. Ito yung dapat mong pag-focusin ngayon. Blame. Whether parang related siya sa Emperor. No, wag mo isisi yung mga nangyayari sa iyo sa iba kasi ikaw ang may kapangyarihan sa sarili mo, circumstansya. Ikaw ang gumagawa ng
Ikaw ang gumagawa ng mga bagay na yan. Kaya kung ano man ang magiging epekto na yan dito sa iyo, sa buhay mo, wala kang dapat i-take ng blame. Kundi sarili mo, maging responsable ka. No? And pwedeng yung iba, you have to work dito sa sisihan na parang sisihan ng sisihan. Wala namang mangyayari dun sa sisihan. Kakaturo kung sino ba yung tama, sino ba yung mali. O yan, yun yung dapat nyong i-work on. Hindi ko alam kung sa aspeto ng love life nyo ba yan o kung saan. No? So, ayan. Earth signs, ito yung gabay ninyo para sa araw na to. Don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless.